Sinugod si Kagawad Joey Flores na mga kaanak at bisita ni Kapitana. Dahil pinagbintangan daw siyang nagsumbong sa pulis. Sinisiraan pa raw sa social media, dinudungisan at hindi nire-respeto bilang kagawad. Totoo ba to? Umikot po ako sa barangay namin, 10:30 na po pasado. Dahil respeto ko sa kanya, humenyos na lang po ako kasi nga maingay. Paglagpas ko po, dagdagan pa nila yung lalong nilakasan. Bilang ina ng barangay, dapat alam niya po yung tungkulin niya bilang kapitan. Okay. Dahilan po kung bakit merong okasyon sa amin, joint celebration po iyon. Hindi po totoo sir, ng past 11 po. Nungaling po mali po arugante kasi yan Yung sinasabi po niya na outpass na dun sa barangay, hindi po totoo yan, sir. Meron po kami tinatawag na SOBA, State of Barangay Address. Niha, niho, no excuses, hindi po yan dumalo. Hindi po siya sumasama, no attendance at all. Well, ang sa akin po dito abay mga serbisyo publiko po sila maglilingkod sa sambayanan at hindi po magagampanan ang paglilingkod na yan kung nagkakaroon ng pangayan. May kasabihan dito, importante ito sa mga public servant. To change the world, you have to put others first before you. Kung kayo mismo hindi nagkakasundo, paano yung pagsilbihan ng mga tao? Ako po si Kagawad Joey Flores ng Barangay 142 at nagpunta po ako sa hashtag ipabitag mo upang ireklamo ang hindi na makatao at nakakasuka na pambabastos nila sa akin ng ni Kapneng Biagtas at ni Don Biagtas. Araw-araw na lang na ginawa ay sa social media, sa aming page, kung ano-anong pinagsasabi sa akin, hindi pinagmumura ako dyan sa page, maging sa aking pag-duty. Ganon din, pinagmumura ako, binabastos nila ako habang on duty rin ako. Ito na masikmura yung ginagawa nilang panggigipit, pangsisikil sa akin. Ginagampanan ko lang ng tama at mabuti ang aking tungkulin. Pero ginaganyan nila ako. Tinatanggalan nila akong karapatan bilang kagawad. Inaalis nila sa akin. Hindi makataong pangbubuli sa akin. Hindi ko naranasan to nung bata. Kung kailan pa tumanda ako, sa ako nakaranas ng pangbubuling ganyan. Yung kapitan namin, siyang pasimuno. Pasimuno sa pag-iingay, pasimuno sa gulo. Nakalimutan niya yung tungkulin niya bilang kapitan, bilang ina ng aming barangay. Okay, approve. Kunin to. Sige, hanapin yung kapitan na yan. Okay, na, approve na yan. Kunin mo to. Layunin po ng programang hashtag ipabitag mo, mailabas po yung katotohanan. Katotohanan pong importante sa atin. Kami po ay magiging balanse. So, June 29, taong kasalukuyan, Sabado, sinugod si Kagawad Joey Flores na mga kaanak at bisita ni Kapitana na hindi bababa na lagpas 30 katao dahil pinagbintangan daw siyang nagsumbong sa pulis. Pero, ang totoo, may concerned citizen na nagsumbong dahil nakakaperwisyo na ang lakas ng kanilang videoke. May ilang kapitbahay na rin daw hindi makapagpahinga ng maayos sa lakas ng tunog ng kanilang hiyawan at kantahan sa labas. Sinisiraan pa raw sa social media, dinudungisan at hindi nire-respeto bilang kagawad. Totoo ba to? Yes po. Ang nangyari po noon, pagka 10 o'clock, nag-a-announce na po kami ng curfew, bawal uminom, bawal... every okay. 10 po yan. Okay. Umikot po ako sa barangay namin, 10:30 na po pasado. At nadaanan ko po nga sila, yung grupo po nila. Okay. Binati ko po nga si Kapitana Sinenyas ko po siyang ganun kasi nga... Hinaan. Dahil malakas po yung sounds. Pero alam mo na may may birthday. Alam ko naman po. Kaya nga dahil respeto ko sa kanya, hindi na ako nagsalita. Humenyos na lang po ako kasi nga maingay. Paglagpas ko po, papunta doon sa kanto kasi sa kanto po ako nakaupo para bantayan yung barangay kasi sa labas po ako ng barangay nagbabantay, hindi po sa loob. Ang nangyari, dagdagan pa nila yung lalong nilakasan. Okay. Sa akin, pambabastos na ho yun kasi nga ako online of duty ako, dapat bilang ina ng barangay, dapat alam niya po yung tungkulin niya bilang kapitan. Okay. Anong oras ang ingay na yun? Anong oras na? Yung dumating yung pulis, mga 11:30 na po yun. Okay. Anong oras yung curfew na binababaan na yung 10 ingay? po. 10 o'clock. PM.
Ikaw ba yung nagtatrabaho that time or nagpapahinga na rin? On duty pa po ako. On duty ka? Opo. Nasaan ka Nasa kanto po ako ng Malvar State kasi kasama yung mga meron pa kasi auxiliary yung mga police force, kasama ko po sila. So, in other words, Call of Duty, naingayan ka o may nag-report ba? Meron po. Meron pong nag-report, pinasa sa GC ng mga police. Okay. So, in other words, may reporting party rito, RP. Opo. So, nung may ingay na yun, na-intercept ng mga police auxiliary kasama ninyo. Ito, mga PNP ba to? PNP po. Okay. So, ano nangyari? In-acknowledge ba nila? Oh, sorry. Ano? Ang ano ko po kasi noon, di huminto po sila. Nangyari, huminto na dahil may dumating na police. Nung sakay na yung police, naghiyaw pa siya, "Happy birthday." Bumalik yung pulis. Hindi ko alam kung tinikitan sila o hindi. So in other words, parang pati ang pulis na pinaglaruan. Opo. Kaya umalis na, binaba. Pero pag talikod ng mga pulis umalis, nagsigawan ngayon, malakas. Hindi pa nga po nakakaalis, pasakay pa lang po. Kaya ngayon pulis bumalik, parang tinikitan po sila. Tinikitan sila. Opo. Sino nag-ticket? Pulis? Pulis po. Paano tinikitan ng pulis? Dinaan sa iyo or Hindi po, dumiretso po sa kanila. Sa kanila mismo? Pero yun ang sabi sa akin ng auxiliary. Sabi ng mga wala ka roon, kasama ka roon? Wala po ako roon. So, Andun po ako sa kabilang kanto po. So, hindi ka pumunta roon. Ba't hindi ka pumunta? Paghihinalaan ka ni Cap. Hindi. Pinaghinalaan ka na ikaw? Pinaghinalaan nga po ako. Ikaw ba talaga? Okay lang naman kung ikaw kasi ginagampanan mo ang trabaho mo. Ako kasi tumawag naman po ako noon. Kaya nga lang. Kanino ka tumawag? Sa 911. Okay. Nung walang tumatawag sa Station 5, sabi ko doon sa kakausap ko, wag na lang kasi nga naisip ko na sigurado ako din pagbibintangan. Alright. Okay, sige. Sa linya ng telepono, kakausapin muna natin ang narareklamo para magkabilang panig po tayo mga boss. Ito yung sinasabi, makatotohanan lamang, patas parehas, at objective po tayo pagdating doon sa sinasabing mga problemang inihahain po tayo. And then the due process, the right to be heard. Magandang umaga po sa iyo, Cap Christine Neng Biagtas, Ma'am. Good morning. Hello, magandang umaga po, Sir Ben. Hello po. Okay, Ma'am, nakalive po tayo sa IBC TV 13. Ay nakalive din po tayo nationwide, worldwide, netwide sa aming pong channel. Ito po yung channel po namin, yung Bitag Official sa YouTube channel po namin. So, Ma'am, siguro sir, napapakinggan niyo po yung issue. Papasalitain ko po kayo, paliwanag po ninyo. Siguro naman, tinawagan namin kayo kasi habang nag-uusap kami rito, napapakinggan mo para patas tayo. Anong sagot niyo, ma'am, sa sinasabi po nitong kagawad na inarareklamo si Kagawad Joey, ma'am? Unang-una, sir, marami pong salamat. At alam ko po kayo ay tumbungan ng naapi. Talagang kayo po ang tumutulong. Kami naman po sa barangay, ang objective namin is to settle. Magkaroon ng amicable settlement, pag-usapan yung mga minimal na problema ng barangay. Kaya po nagulat ako na nakarating siya sa ganyan. Since nandiyan na po siya at kayo naman ay alam kong patas. Ngayon nagulat ako na siya pala yung tumawag sa 911. Pangalawa, ang dahilan po kung bakit merong okasyon sa amin, June 16 po ang birthday ko, June 25 ang birthday ng anak ko po. Tapos yung escape po namin, joint celebration po iyon. Ando doon po sa bahay namin, sa Reparo, na malapit lang sa bahay po nila. Ang barangay po namin kasi, sir, maliit lang eh. Magkakatabi lang po talaga kami, madali mo lang mahanap kung saan nakalocate yung mga barangay official. Yung sinasabi niya na tinikitan, no. Mga kaibigan po natin ang tagapagpatupad ng batas. Wala pong tinikitan. Pangalawa, nung dumating po yung sinasabi ng mga pulis, syempre po, hindi naman yan agad. Pagtawag po nila sa telepono, andiyan din agad. Pero kami po ay implementor. Ako po 16 years na po ako sa barangayan. 2 beses. Pangatlong term ko na po to, Sir Ben. Ako po may fit na nagpapatupad sa barangay namin. Nagkataon po ng birthday namin na iyon, 10 na talaga pong patay. Papatayin na namin yun. Talaga papatayin na kasi ako po ang nandoon eh. Ang mga bisita ko po, pulis din po, kapitan, kagawad, mga kagawad ko po na ilan, SK chairman namin, SK council, appointed. Kami lang po, wala pong iba. Sa barangay lang po namin talaga. Ngayon po, 10 na. Sabi ko, out na tayo, 10 na. Pero po, yung video okay namin sa bahay, kasi property ko po iyon, meron pa po kaming pondo na 5 song.
Ngayon, ang sabi po namin, sige, para hindi naman maano yung mga SK, sige, okay, last 2 songs na, tapos happy birthday na tayo kasi 10 na. Tama na, yun po yung totoo nun, sir. O sige, okay na, di kayo na minamadali na. Sabi ng husband ko, tama na yan, Neng, ha? Sabi ko, oo, at ano na natin itong mga bata. Tapos po, maya-maya, hindi po totoo, sir, na 11, past 11 po. Sinungaling po mali po Kasi dapat, kung ano lang yung totoo, yun lang yung sasabihin niya. Consistent siya sa mga salita niya. Kaso para lang niya, lagi po siyang galit Alam mo po, nalulungkot ako kasi napaka-dominante niya Arrogante kasi yan Porke lalaki siya at babae akong kapitan, parang gusto niya ganun na. Kaya nga sabi ko, tinitiis ko lang, ang daming palating sa akin, tinitiis ko lang kasi hindi ako para pumatol, bumaba sa level ng kung ano man yung gusto niya. Kaya lang, since nandito na, sir, gusto ko marinig yung salita ko. Pinatay na namin yung after ng 2 songs, nag-happy birthday. Dumating na po yung pulis namin Dumating sa amin. Ay, kapitana, pasensya na po. Hindi namin alam na sa inyo po yung itinawag. May tawag po sa 911. Ito po, meron po talaga. Sabi ko, tapusin na po namin na mag-happy birthday na kayo. Sige, kapitana, at kasi nakakahiya at may tawag. Pasensya na po at gumaganap lang po kami sa tungkulin. Okay, sir. Wala pong tinikitan. Tapos nagpaalam na po sila, sabi ko, last, di ba, mag-happy birthday na tayo. Happy birthday without mic. Siyempre, ang dami namin. Appointed official, nandun yung mga kagawad ko. Ngayon, yung sinasabi niyang bumalik, hindi na. Pagbalik nandun, kapitana, pasensya na po talaga ulit. Wala pong problema, sir. Yun lang po yun, sir. Okay. Yun lang. Yung sinasabi po niya na parang out kasi doon sa barangay, hindi po totoo yan, sir. Una, sir, hindi po siya nagko-comply at ang sinasabi niya sa tao, hindi ko raw po siya mapapasunod. Ang sa akin, sir, hindi ko po siya pinapasunod. Kailangan po namin sumunod sa kung ano yung pinag-uutos ng batas. Unang-una, sir, meron po kami tinatawag na SOBA, State of Barangay Address. 2 beses po kami nag-session. Alam niya po na meron kaming ganon. Niha, no excuses, hindi po yan dumalo. Okay. Meron po kaming tinatawag na SGLGB, yung Seal of Good Local Governance for Barangay. Pinapa-implement po sa amin yung obstruction, clearing operation. Kailangan po may full attendance ng sangguniang barangay, elected and appointed official. Hindi po yan sumasama, sir. Hindi po siya sumasama, no attendance at all. Totoo ba nagba-violate ka, hindi ka nakakarating? Anong dahilan kung ba't hindi ka nakakarating? Nung nakarang yung soba namin kasi sobrang sakit ng ulo ko dahil Nagbigay ka ba ng excuse sa pinaabot mo sa mga kasamahan mo, masakit ang ulo mo? kasi that time po dahil So, hindi mo ginawa. yun ang pagkakamali ko po, hindi ko po nagawa. It's answerable by yes or no. No, hindi ka Hindi ko nagbigay. po Okay, next. Nagrereklamo ka na hindi mo alam kasi dapat naka-calendar yung mga sessions ninyo. Opo. Bagkus ang session ay nangyayari kung kailan lang. Opo. Nanonotify ka ba na may session a day before o 2 days before? Yes po. At least na-notify ka. Lahat Kung sakaling, sinabi mo na-notify ka. Pangalawa, sinabi mo, pag may sakit ang ulo mo, hindi mo naman sila nino-notify. Hindi naman sila mind reader. Wala namang bola kristal para tingnan kung masakit ang ulo mo. Hindi. Baka ganun ang tingin sa'yo. Kaya parang medyo naiasiwa sila sa'yo. Kasi parang kung kayo mismo hindi magkasundo, anong klaseng pamunuan meron yan? Yan ang tanong. Kaya ito, sandali Attorney Batas Mauricio, magandang umaga sa iyo, Attorney. Magandang umaga po, Ginoong Ben Tulfo. Magandang umaga po sa mga kababayan nating ipabitag mo. Magandang umaga kay Kapitana at kay Konsehal. Yes, sir. Okay, Attorney, nakikinig ka kanina. Alam mo naman, sinasalang ka namin. What do you think of the issue? Miscommunication? Or is this simply, they can't work with each other? Or tinanong ko naman yung mga seers, unless kung meron kang gustong tanongin sa nakikita mo, sinong tama, sino hindi, kung sino. Kasi sa atin nagbabalanse tayo rito, Attorney. What do you think? Well, ang sa akin po dito, ito po isang bagay na pwedeng pag-usapan nilang dalawa, Ginoong Ben Tulfo. Tama po yung pananaw nyo, naghahanap ng solusyon at yun ang dapat ipagpasalamat ni Kapitana at ni Kagawad dito po sa inyong ginagawa sa ipabitag mo, Ginoong Ben Tulfo, sapagkat pagkakataon na po para isantabi yung mga ganyang problema, lalo na't mga public servants, ito pong mga nakikiusap sa atin ngayon. Abay, mga serbisyo publiko po sila, maglilingkod sa sambayanan at hindi po magagampanan ang paglilingkod na yan kung nagkakaroon ng pangayan. May kasabihan dito, importante ito sa mga public servant. To change the world, you have to put others first before you. Mga public servant kayo. Kung kayo mismo hindi nagkakasundo, paano yung pagsilbihan ng mga tao
at baguhin ang mundo or komunidad ninyo, kaya kayo hinalal dyan. Narinig na namin. Kaming dalawa ni Attorney Batas Mauricio, we are not gonna take side. Hindi kami papanig kung sino tama. Kap, Ma'am Hello, Christine, sir. ano po ang Opo. solusyon ninyo rito, ma'am? Hello, Sir Ben. Yes, ma'am. Anong Narinig solusyon ko po ninyo, yung ma'am? Sabi ni attorney, thank you po. Thank you. At tama po lahat ng sinabi nyo. Ako po, ang best solution ko po dyan, balik po siya sa barangay, pag-usapan namin kung ano yung damdamin niya. Iparating niya sa akin ng diretsyo, wag kung kani-kanino. At kami magkasama sa barangayan, naglilingkod sa tao. Bilang respeto na lang, hindi na para sa posisyon namin, kundi respeto na lang sa mga sarili namin. Basta po ako, aantayin ko siya kung ano yung gusto niya. Ikaw, anong solusyon mo? Okay naman ako makipag-usap kay Kapitana. Ang gusto ko lang mapaglingkuran ng tama at mabuti yung mamamayan ng barangay. Alright, so alam naman natin yan. So, naintindihan mo. Sino ang leader? Si barangay, si kapitan o ikaw? Siya po yung ano. Sumunod ka sa leader mo. Opo. Tatlong klaseng bagay lang gusto kong sabihin sa'yo. She leads, you follow, or you get out of the way. Which one? You will follow, you cannot lead because she's the leader. Tama? I will follow po. O you will follow. In this case, nagkaroon na tayo ng solusyon. I hope na magkita wala. kayo. I hope wala ng hard feelings. Ayusin ko kayo ngayon, mag-uusap na lang kayo. Kap, I hope that you will find a common ground. And then, you heard from us, Attorney Batas Mauricio. Maraming salamat po being a kapitan sa lugar. I hope na maayos mo ito, madala mo yung tao mo. Susunod naman siya, Kap. Thank you so much, Kap. Thank you so much, Sir Ben. Thank you so much, Attorney Batas. Thank Alright. you po. Sa'yo naman, Kay Kagawad. Okay, Kagawad. Okay, sige. Kagawad, maraming salamat sa intiwala. Maraming salamat pagdulog mo sa aming tanggapan. At least medyo may nakita kami. At ako naman nagpapasalamat sa tiwala. Okay na ba sa iyo? Okay na po Okay. sa akin. Ito po nag-iisang pambansang sumbungan. May tatak. Ilalabang ka, di ka iiwan. Pag nasa tama ka, kung sakaling pareho mali, itatama namin pareho. Ito po ang nag-iisang #ipabitag mo.